kaya't ibinigay ang isang Heso Kristo. At patotoo rin sa buhay ng isang Jesus, tulad din ng taong naging sanggol na nagmula sa sinapupunan ng kanyang ina. Pinagbubuntis pa lang hanggang sa isilang, marami nang pinagdaraanan. At inyong pakinggan ang banal na salita mula kay Mateo. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at ang mga palibot na puok. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Pawang katotohanan, hindi pa isinisilang ang tao, may nakatakda ng magaganap sa buhay niya. Hindi pa siya ipinaglilihi, may tinatakda na ang Ama sa kanya. Tulad nitong nagkatawang tao, na kung papaano'y inilethala sa ibabaw ng lupa, upang sa katuparan ay mapatotohanang ang salita ng Ama ay walang pagkabula. Marami ang nakikibaka sa buhay ng tao. Marami rin ang mang-aagaw. Ano ang nakikibaka sa buhay ng tao? Mga mahal, lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay tinutukso. Maraming paghahangad kung paano tuksuhin ito. Maraming naghahangad kung paano ito'y maagaw sa Ama. Subalit, maliwanag na ang Ama'y buhay at nagpapatuto sa mga anak niya. Nang sinumang sa kanya'y kumilala at tumanggap, nililisya niya sa lahat ng kapahamakan at kadiliman. Tulad nitong si Jose. Sa isang panaginip lamang ay pinabatid na ilisan ang mag-ina sapagkat tangkang ipapatay itong Emmanuel sa pamamagitan ng kalooban at kagustuhan ng tao. Yaon ay ang si Herodes ang pangalan. Marami bang nilalang na pinapatay ng kapwa mo ang kaligayahan mo? Ikaw ba'y isa sa naghahangad na maging masaya at maligaya, subalit kinikikil ng kapwa mo ang iyong galak at ligaya na dapat ay mata mo o dili kaya'y kamtin mo? Kilala mo ba ang Ama? At nakasandig ka ba't umaasa sa Kanya?
tulad ng Sang Emmanuel, kung papaano may pagmimithing, kikilin at magwakas ang buhay. Nang dahil ang patnubay ng Ama at ang may kaloob na mabuhay ito, pinakitang maliwanag. May kamalayan ng Ama sa nagaganap sa ibabaw ng lupa. May kabatiran siya sa lahat ng plano ng tao. Kaya ang balangkas niya ay hindi malilirip ng sinuman. Kung kikilalanin at siya'y tatanggapin, hindi kaya lahat ay malilis siya sa kapahamakan. Hindi kaya lahat ay mailigtas niya sa hindi tamang kamatayan. Hindi kaya lahat ay iligtas niya sa hindi nararapat na adhika lamang ng kapwa. Halina, halina, halina mga mahal. Kung tutuntunin lamang at masusumpungan ang hahanaping Ama, tulad din ng isang sanggol na walang kamalayan, ang itinalagang matatawag na magulang ang siyang binigyan ng karapatang makabatid kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat upang ang kaligtasan ng isang sanggol ay maganap at maganap ang katotohanan. Natutupad at gaganap bilang Kristo, kaya't inililigtas ang buhay. Mga mahal, mula sa simula, ang Ama'y mahiwaga. Mula sa simula, ang Ama ay may kaloob. Kayo baga ay anak niya. Nagmimithi baga kayo na siya'y makilala at matanggap na totoo. Ano ang gumugulo sa iyo na hindi niya papayapain? Anong nagiging dahilan ng lumbay ng puso mo na hindi niya aaliwin? Anong nagiging dahilan ng mga pagkabagot mo sa buhay na hindi niya ibibigay ang kaluwagan at ika'y pasasayahin? Ano ang mga paraan niya na hindi paraan ninyo? Maraming kaparaanan ng Ama na di paraan ng tao. Maraming kalooban siya na kung tutuntunin ng tao, malilis siya sa lahat ng tukso, kapahamakan, at kamatayang walang katuturan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama, ang buhay ang pananampalataya, sumiglat lumusog ang pananalig niya. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan. Nagkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, lahat pala'y kaya niyang gawin. Ano po? Lahat pala'y kaya niyang ibigay. Kaya dapat pala siya'y kilalaning ganap nang yung hinahanap ay kanyang mapasilay sa'yo. Dumulog ka lang sa kanya, naririnig ka niya. Bumulong ka lang, narinig niya. Sa isip mo pa lang, nabasa niya na. Ano pa kaya kung bigkasin mo, pasigaw na, purihin ka, Ama, na bukal sa puso mo, na hindi balik niyang galak sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, mahirap unawain, lalo tigit kung wala ka pang kaukulang pangunawa. Huwag kayong sadyang ganyan sapagkat wala na siyang laban. Ano? Alam ko. Ang mahalaga, ang isip mo anak, ang makinig, ang tenga mo ay mabuksan at makarinig ang iyong diwa, makaunawa ang iyong diwa, ang damdamin mo'y makadama. Higit. Higit kang mapalad sa mga diretsong lumakad, diretso kung magupo o umupo. Kung
Hindi naman marunong makinig. Ito'y baliwala. Buhay ba ang Ama? Sa larangan ng pananampalataya, hindi hadlang ang mahirap. Sa pakikibaka sa buhay, hindi hadlang ang anumang bagay. Hindi hadlang ang pamilya, hindi hadlang ang sinuman kung nais mong matuwid at matunto ng liwanag. Kundi bagkos, ang tunay na naghahanap ng liwanag at ang tunay na nagnanasa ng liwanag, ang bawat kapamilya ay nais ding may tunton sa liwanag at matumpak ang daan na tinatahak. Hindi hadlang ang pagkagutom ng tiyan para magpurik at magparangal sa Ama. Sapagkat habang pinararangalan mo siya at pinupuri, nabubusog ang tiyan mo, naaliw ang puso mo, nagiging maliwalas ang pag-iisip mo. Kaya napakahalagang masumpungan at makilala siya. Gayon din kung matatanggap ng lahat. Sapagkat wala nang tunay na hihigit pa sa tunay na liwanag na hindi namamatay at di mamamatay kung ito'y kakamti ng lahat. Yaon ay ang liwanag na dulot ng banal na Espiritu. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, magnasa ka ng mabuti, mabuti ang kakamtin mo. Matuto kang umibig ng kapwa mo at ibigin ka ng Ama. Maging mapagparaya ka at higit na pagpapakumbaba ang Ama sa iyo ay ibibigay pa niya. Sapagkat tuwirang batid niyang lahat, nababasa niya ang isip ng tao, natatarok niya ang damdamin nito, at nakikita niya ang lahat ng kilos niya, naririnig lahat ng sinasambit niya. Sa makatwid, wala ngang malilihim kahit ano sa kanya. Kaya't ang sinumang nagmimiti ng mabuti, batid niya yung totoo sa kalooban ng bawat isang ganito ang pagnanasa. Kaya't mapapalad ang pagmimithi mo ay hindi para sa iyo, kundi para sa kapwa mo. Sapagkat habang minimithi mo ang ikagiginhawa at ikagagalak ng kapwa mo, higit ang ligaya mong natatamo, na sa palagay mo'y paano naganap ito. Subalit ang pawang katotohanan ang nagbahagi sa iyo. Yaong Amang pinagmulan mo at pinagmulan ng kapwa mo, na nalugod nagagalak sa bawat ginagawa ng ganitong tao, kaya't siya mismong gumaganti sa lahat ng anak niyang nagpapakabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Karamaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Nainip na po ba kayo? Huwag po kayong mainip at mabagot, sapagkat sadyang ganyan. Kapag may obligasyon ka, may gampanin ka, parti-partisyon, ano po? At kayo man, tao. At bilang kuntsing, ako kuntsing, tao pa rin. Ano po? Ako ay may katawan pa, may damdaming tao, subalit pinagsusumakitan, pinagsusumikapan na huwag manaigang katawang tao at damdaming pagkatao upang ang anuman dapat talikdan, alang-alang sa paglilingkod at sa Ama ay magawang talikuran. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sabi nga po ay, ilang araw na lang, Panginoon ko at Diyos ko, bagong taon na. Ang kasama ko po'y noon po, 2 buwan na, dadalawang lalaki.
Pares na sila tagalinis. Eh, ano pong malay nung magpalit ng kurtina, no? Uuwi nga yung anak kong bunso, sandali lang. Uuwi nga yung aking manugang, sandali lang. Dahil meron din po ano. Eh, sabi ko, Panginoon, magbabagong taon na, hindi man po ako kahit makalinis lang. Ano? At hindi pa rin nagaganap. Sapagkat marami pa rin gampanin. Gigising ka ng maaga, aatasan ka, tao pa rin ang haharapin. Kaya wag po kayong mainip, hindi naman ako sa Pinay mangangatwiran at magpapahayag sa inyo. Subalit, para hindi po kayong masyadong magkasala, eh, ang totoo po niyan, alas 5 pa lang gising na ako eh. Sumasagot na po sa mga, pero ang dami ko pang hindi nasagot. Pasawad, pasensya na po kayo. Siyempre po, pag ang pag-aatas sa iyo, umaliw ka ng kaluluwa, magpasigla ka ng kaluluwa at magpalakas ka ng pananampalataya, ay hindi mo po matututulan kung ano dinaratal sa iyo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At kaya lang natugot ay nalobat. Nalobat, mga kapatid, yung ginagamit kong iPad. So, chinyarge muna sandali at nagsamantala sa gumawa. Nagligpit ng mga kalat. Alam nyo naman po, pag may tinunguhan kang lugar eh, siyempre impake, no? Kung paano ka nag-impake nang umalis ka, pagdating mo, yung ginamit mo na yun, siya rin namang gagalawin mong muli. Eh, sabi ko nga po ay, ginanyan ko yung bintana ko. Puro alikabok na. Ayaw ko naman pong mag-excuse sa Panginoon na hindi na ako maglilingkod ngayon, maglinis na lang ako ng bahay ko. Ano po? Parang nahiya ako sa Diyos. Dilinis ko po yung bahay ko. Ang kaluluwa ko, hindi. Pero, sabi ko nga, tapos may pasok pa ng Lunes. Bukas lang ang wala. Eh, may tutunguhan pa bukas. May gagampanan pa bukas. At Lunes ay may gawain. At alam niyo po ba, para magkaroon ng parte-parte, gabi mo ginagawa yan. Anong oras ka tutulog? Pero salamat sa Ama. May ibag po ba? Salamat. Yun ang grasya namin. Bakit po binabahagi? Hindi para ma-impress kayo o humanga, kundi para mapakita sa inyo ng Ama ang kahiwagaan at kadakilaan niya na kung sa dating buhay mo pag napuyat ka't napagal ka, aba, sigurado mainit ang ulo mo niyan. Huwag kayong iingay-ingay dyan, sigaw, sigaw, sigaw. Di ba ga? Salamat sa Ama. Wala akong pakialam sa ingay ninyo. Ang pinakikialaman ko kung ano ginagawa ko'y bahala ako. At bakit po ito binabahagi? Yan ang di mawala-wala sa ugali ng tao. Na pwede at maari pala namang gawing baguhin ng Ama kung masusumpungan at makikipagtotoo lamang. Kaya lang hindi ganap na babago dahil hindi nagpapakatotoo. Subalit magpakatotoo, siya mismo ang magpapabago sa iyo. Hindi po kailangang humanga kayo at magpakahanga naman. Sapagkat di naman kailangan purihin ng tao. At ang dapat purihin ay ang Ama. Kaya lamang sa puntos na pagbabahaging ito, dapat makita nyo ang tunay na kahiwagaan, kadakilaan niya, kung siya'y masusumpungan, lahat sa'yo'y babaguhin niya. Yung dating hindi mo alam ang hahawakan mo pag may nakita kang maraming kalat at maraming gagawin. Eh, sa halip na nakagawa, tumalampak na lang. Sabi, hindi ko na alam kung alin haplusin ko, alin na ang hawakan ko, alin na eh, makakaayos ka ba niyan? Subalit pag nasa kanya ka, lahat ng ginagawa mo, hinahawakan mo, may direksyon. Agad kung saan mo ilalagay, kung paano mo liligpitin, sapagkat sinasamahan ka ng kanyang espiritu.
Yan ang pawang totoo, mga mahal. Ano ngayon ang ibig ipahiwatig sa inyo? Kung tatanggapin nyo lang ang Espiritu ng Ama at Espiritu ng Kristo, kahit anong ginagawa nyo, itutulungan kayo. Kahit anong lumbay nyo, idadamayan niya kayo. Kahit ano pang kagipitan, sasaklolohan kayo. Kahit ano pang nararamdaman mo, siyang magpapalakas sa iyo. Kaya't kung tuwirang totoo at tapat ang pagtanggap ng bawat isa, wala nang magagalit, magdaramdam kapag naririnig niya, ay pinatamaan yata ako noon. Abat ganun ang mensahe, ako yata ay pinatatamaan. Sapagkat wala ka ng bulok ng isip at wala ka ng hinagak ng masamang pag-isip. Sapagkat ang lahat ng naririnig mo, batid mong pinababatid sa iyo ng Ama para gawin mong tama ang buhay mo. Kaya lahat ng taong nagnanasang magpakatama at maitama, walang iniisip na gayon at ganito, kundi ang iniisip, nawa, magawa ko ang tama sa buhay ko. At yan ang napakahalaga, mga mahal. Kung sa dating buhay mo, pag napuyat kay masakit ang batok mo, masakit ang ulo mo, masakit ang mata mo, subalit kapag tumutupad ka sa mabuti at amang hinahanap at pinaglilingkuran mo, kahit magdamag gising at mulat ang mata mo, walang masakit sa iyo. Sapagkat maliwanag niyang sinabi, ang nagmamahal ng kanyang sarili, siyang nawawala nito. At ang nagbibigay ng kanyang sarili alang-alang sa akin ito, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga mahal, pinag-uukulan niyo ba ang buhay pananampalataya? Kung pinag-uukulan ninyo, malawak ang pangunawa ng Ama. Sisidla ng bawat anak niyang makikitid ang pangunawa. Mahaba ang pasensya ng Ama. Sisidla ng bawat makitid, maiksi ang pasensyang anak niya. Malabay ang pakpak ng kanyang espiritu. Ang lahat ng anak niyang sa kanya ay naghahanap ng kalinga. Kayang kalingain niya maging sino ka pa. Mapagpala at mabiyaya siya. Ano man ang wala sa iyo, kung kailangan mo, ora mismo. Kapag nagpakatotoo ka, makakamtan mo at masisilayan pa ito. Gawin mo lamang, anak niya, na ang pagtatalusira ay huwag mong gagawin at ang pag-aalinlangan ay huwag mong isipin. Tulad ni Jose, tumalim at sumunod na iligtas ang Emmanuel. Mga mahal, ang kaligtasan ay sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ang kamalian ay sa tao, ang kasalanan ay gawa ng mundo. Subalit kailanman, hindi gawa ng Diyos ito. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan kailan paman. Tuwirang mapagmahal, mapagbigay kanino man. Kung tuwirang hanapin at kakamti ng sino man, tao'y maliligayahan, masisiyahan ang buhay. Hindi sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa mga banal na aral na nagbibigay buhay. At hindi lamang sa kayamanan ng kasiyahan, kundi sa pagpapalang espiritual at pagkukup pagmamahal ng Amang walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, magharian kayo, mga minamahal ko. Ang mga matitibay, may pangunawa at malawak nang naaabot sa pananampalataya. Kahit hindi mo yan pansinin, nakakaunawa na. Subalit,
ang kulang sa pansin at maraming hinahanap. Kapag kinalimutan mo, galit na. Mga mahal, kung lahat lang ng tao'y madarama ang pag-ibig ng Ama, hindi siya magiging anak na mababaw, kundi siya'y magiging anak na malalim at magiging anak na tapat sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Netkarameniyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama. Walang pagkabulang salita, no? Nung pong mula sa 24 ng pagbibiyahe pa lang, patungong Batangas hanggang gabi, alas 2 na tulog, pagkagising ng umaga, alam niyo po, walang tigil ng kakabati sa mga, yung mga may mga text na hindi po nasagot, may mga message na sa internet, sa computer, sa FB, sa Viber, sa Skype. Alam niyo po, sa tinura ng Espiritu, anak, unahin mo yung mga mapaghanap at yung kapwa mo na ang damdamin at Espiritu ay bayaan mo na silang huwag mabate, sapagkat sila ay may pandamat, may pangunawang marami kang ginagampanhan. Totoo po yan. Kaya nga po nung mag-text kapatid na Liway nung gabi, tinuran sa kanya, hindi man tayo nagkabatian sa una, subalit inuna natin ang mga mahihinang anak ng Ama, mas maligaya na rin ang pandaman nating dalawa, sapagkat sa atin naman ay walang nahuhuli sa pagbati dahil ang Kristo't Ama ay kasama. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sarap sa piling ng Espiritu. Kaya kayo po, tandaan po ninyo, magalit matuwa kayo, tumanggap at hindi kayo, maniwala at hindi kayo, totoong totoo. Kung ayaw man ninyong magpakatotoo, ang Diyos po'y totoo at ang Diyos ay banal. Na kapag ang Espiritu niyang nananahan at sa inyo'y sumisibol, nagsisiklab ang liwanag at nag-aalab ang pag-ibig, tandaan po ninyo, hindi na kayo yung maraming salita na, ba't kaya ganun si ganyan? Ba't ganun kaya si ganun? Ano ba eka? Etc. Nakakabingi. Kundi, pag mayroon sabi mo lang, tapos ka na ba? Pag galit pa siya sa'yo, buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya alam niyo po, minsan sa totoo lang, sabi ko nga, mapapalad pa kayong mga nasa iba't ibang bansa, malalayong dako sa ibayong dagat, na nakakaunawa. Minsan sabi nila, Apo, kahit di mo na kami sagutin, mabasa mo lang sapat na. Ay yung iba, hindi naman kami sinagot. Hindi kami pinahalagahan. Alam niyo po, hindi man ako si Bionic. Kaya lamang, ang tumutugon at tumutupad ay ang Diyos ng liwanag at makatotohanan, kaya tao lang pong ginamit. Hindi po siya mismo ang sa lahat ay. Kaya kung mayroong di nabutan, sa inyo pong lahat ngayon, Merry Christmas. Belated na. At advance naman, Happy New Year. Para wala na reklamo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may reklamo pa ba? O advance naman ngayon. Sapagkat, huli man daw at magaling, mayabol pa rin. Nauna ka man, kung mahuhuli ka, kulelat ka rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Purihin, purihin, purihin ang Ama. Buhay nga po ba ang Panginoon? Kaya sa lahat-lahat, ang Diyos ang sa inyo'y magbigay galak. At kayo naman ay magbigay lugod. Aba, purihin ang Ama, kapatid na mahal. Nainip po ba kayo? Abay, kaya nga po sa tuwina kung ikaw ay magkukumahog, magdudumali, ang pagkukumahog mo at pagdudumali dapat ay sa paglilingkod. Huwag doon sa walang kabuluhan, walang saysay, walang kasaysayan. Sapagkat pag ikay namatay, walang saysay din ang iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, kapag binigay mo ang pagkukumahog, pagdudumali mong pagtupad at pagganap sama, hindi mo rin namamalayan, sinusurpresa kaniya. Kaya gusto mo ba, bilang anak niya, gusto ba ninyong lahat na kayo'y masusurpresa? Aba, magpakatotoo sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may sakit po ba kayo? Tama! Marunong na kayo sumagot! Buhay ba ang Ama? Sapagkat, pag sinabi mo may sakit ka, may sakit ka pa ba? Katagal mo nang nagdurusa, anak, ano? Ba't kaya alam niya po kung tsingay ngayon lang pumunta dito yon? Aba, di pa ba ninyo kilala yung nagsasalita mula kanina? Tinitingnan nyo kasi tao, kaya hindi nyo siya madama. Buhay bang Ama? Buhay nga bang Ama? Purihin ang Ama. Mayroon bang umalis na hindi maibabalik? Mayroon bang nawala na hindi makikita? Mayroon bang nagkulang na hindi mapupunuan? Mayroon bang lumabis na hindi maawasan? May nadimlan ba na hindi magliliwanag? May nagkasakit bang hindi mapapagaling? Mayroon bang karamdamang hindi magkakaroon ng katugunan? Para ito'y magkaroon din ng kasiyahan. Mga mahal, ang karamdaman ng kaluluwa nyo'y hindi ninyo nararamdaman. Nawa na may alamin ninyo kung anong nararamdaman niya. Para hindi naman ang katawan lang ang dinaing ng dinaing ninyo. Idaing din ninyo ang kaluluwa nyo, ba't di nyo napakain? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo na Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos?
Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kay buti ng Ama. Damang-daman niyo po ba ang kanyang kabutihan? Nakikita niyo po ba ang kanyang kadakilaan? Nananalig po ba kayo sa kanyang kapangyarihan? Kung magkagayon, bakit kayo natatakot sa bukas niyo? Bakit kayo nag-aalala sa sakit niya? Kung minsan sakit mo yan, di mo yan ikamamatay. Buhay po ba ang Diyos? O, sige po. May tanong ako sa inyo. Sino po ba naman ang may diabetes na ang kinamatay niya ay diabetes? Pero ang diabetes niya ang ginagamot ng ginagamot. Apo Kunching, bakit po namatay sa diabetes? Sabi nila, ha? Hindi totoo yan. Ang kinamatay, komplikasyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano po komplikasyon? Sa baga, sa moto, sa atay, sa bato, sa batuga. Apo Kunching, ba't kasama batugan? Abay, dinahilan niya may diabetes, hindi na siya gagalaw. Buhay ba ang Ama? Mamahal, kayong may mga diabetes, gumawa kayo para pawisan. Hindi yung, may diabetes ako hindi ako makagawa. Katamad mo naman. Buhay ba ang Ama? Dapat nga gumalaw ka para pawisan ka. Dapat nga ay magpawis ka. Masakit po kasi ang paa ko kasi nga nanunuot na sa ugat mo, o kaya sa buto mo, o kaya sa lamad mo, ang diabetes mo. Ba't di ka po magpag? Kasi po, di ko mahakbang. Lalong titigas yung laman mo pag di ka gumalaw. Buhay ba ang Ama? Naku, Apo Kunching, ba't naman ganyan ka magsalita? Baka sakaling matawa ka. Kanina ka pa nakakunot ang noo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masama po ang nakasibango. Hindi magliliwanag ang buhay ng laging nakabago. Kailangan kayong magsitama. At na kayo'y umasenso at lumigaya. O yan, nanagana na kayo. Happy New Year! May gawain pa po tayo sa Lunes. Yung mga alagad, nagbabakasyon na. Ang aga ng bakasyon ng mga alagad. Kakaunti na lang. Bahala kayo. Kikitirin dyan ang Ama ng regalo niya. O, paano po? May bukas pa. Kaya po, Kunching, linggo po bukas. Ade, magsimba kayo. Mamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sa unang yugto ng buhay mo, kapag tinawagan ka tumalima, kakapaka-paka, maraming tanong sa buhay mo. Marami kang hinahanap, sapagkat hindi mo pa batid kung ano ang iyong tatahaking landas. Subalit sa kabila ng pagtatanong mo, sa kabila ng hinahanap mo, ang pakatibayin mo at pakatatagin ay ang pananalig at pananampalataya mo sa tinanggap mo.
At sigurado, iuusad ka niya, isasadsad ka niya, ihuhulagpos ka pa, at pagdating ng araw, kakalagan ka pa, tagumpay ay nakamta na, lumigaya ka pang ganap, nagliwanag ka pang lubos. Buhay bang Ama? Yan ang pawang totoo, sapagkat hambing sa teacher, nakagraduate ka na, hawak mo na diploma, habang di ka pa nagtuturo sa isang kwarto, hindi mo pa kilala ang mga tuturuan mo. At habang araw-araw na ikaw ay nagtuturo na, nabihasa ka na pati lesson plan kay bilis-bilis na. At bawat estudyante mo, kilalang-kilala mo na kung ano ugali nila. May sutil, may mabait, may liban ng liban sa pagpasok, may masipag pumasok. Kaya naman, mayroon namang magulang na nanunuhol para makapasa at ipasa anak niya. Sa larangan ng pagtuturo ng kabanalan, walang suhol at di ka pa susuhol, sapagkat ang ama mo ang nagbigay katuruan sa iyo. Buhay bang Ama? Mamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kapag ninamnam mo ang mabubuting aral, salitang ninamnam mo sa iyo'y magbibigay kaunlaran. Pangunawang tuwiran, pagbubukas diwa mong taglay, kaya't ang iyong liwanag ay walang kamatayan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ipagpatuloy ninyo kung anong nasimulan. Pag minarapat, inyong kalta, ang sa Ama ay kaloob, sa inyo'y alay. Pag sa gayon, kung paano mo tinanggap, makagagawa kayo sa pagkawalang minarapat, na siyang tulad sa inyo'y gaganap sa paglubay na walang patay. Salamat sa pagsuporta mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, paano po ba yan? May gawaing pamamaya at naku, hinihintay po ako, may oras, kasi ako po ang opening prayer sa tutuungan ko.